Tonight, we will talk about finding your purpose of God, part 3 na. Wow, part 3 na. Isipin mo naman, part 3 na tayo. Hanggang ilang part kaya itong purpose na to, no? Siguro sabi ni Lord, hanggang maunawaan ng mga taong umaatin sa church, yung purpose nila, tuloy-tuloy lang yung purpose na yan. Amen? How many of you are blessed sa part 1 series? Nasa kumay, sino na blessed ng part 1? How about part 2? Ayan. Itong part 3 po is medyo kakaiba because, paano ko ba sasabihin? Ang leading po ni Lord sa atin, wala pong point by point. Di po gaya nung part 1, part 2, meron tayong point 1, point 2, point 3. Tama? Naalala nyo? Tonight, ang leading po sa atin ni Lord is narrative. Sabi nyo nga, narrative. Pag sinabi pong narrative, ang message is, magkukwento lang ako rito ng istorya sa Bible at kayo pong bahala kung ano yung leading ng Holy Spirit sa inyo habang nagsasalita ako. As the Lord leads me, prophetic po ang gagawin natin. Pag sinabing prophetic, yung mga mangyayari at yung nangyari at mangyayari is pag-uusapan po natin prophetically, narratively. Amen? Now, during the part 1 series, kung matatandaan nyo po, I preach about how you will discover your purpose and how you will discover your identity knowing why God has created you. Nakita natin na hindi ka isang aksidente. Tama? Kung katabi mo yung first timer, sabi mo sa kanya, hindi ka aksidente. At hindi coincidence na andito ko ngayon. Sinabi ko rin sa part 1 that day, that God had ultimately created us for His glory. Maniniwala po ba kayo na ikaw pala nag-exist to give glory to God? Naniniwala ka noon? In other words, our life should only points to Him. Yung buhay mo nakapunto lang sa Kanya. Yung buhay mo nakatutok lang sa Diyos. Because kapag ang buhay natin nakapokus lang sa Panginoon, malalaman mo yung purpose mo sa buhay, then your life will be fulfilled. Kaya po sabi ko last week, to know your purpose is the key to being fulfilled. Alam niyo po, maraming tao dito sa mundo naghahanap ng fulfillment sa buhay nila. Amen? Naghahanap sila. And like what I said that day, kahit na nasa loob ka na ng simbahan, no po, kahit na tinanggap mo na si Lord sa buhay mo, some of you are feeling pa rin not fulfilled yet yung buhay nila. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi pa rin fulfilling yung buhay mo because hindi mo pa nakikita yung purpose mo. Tama? Once you know your purpose and started to work on that purpose, to walk, to obey the Lord, doon mo pa lang makikita yung fulfillment. Amen? Kung katabi mo yung first timer, sakay mo bumalik, tapikin mo, sabi mo, malalaman mo at mapufulfill ka sa araw na ito. Sabi mo, amen? In fact, tingnan niyo po, listen to me carefully. You can be successful in life and still unhappy. Nakita kayo nun? Yung napaka-successful naman sa karir, maganda naman ang buhay, ang ganda naman ng bahay, may sasakyan, nasa luduhan sa company nila, pero hindi pa rin happy. Why? Because you don't know yet your original purpose. Hindi yon ang original purpose mo. Palagi niyo po tatandaan mga anak, magmula nung nakilala mo Panginoong Hesus at nalaman mo ikaw pala created according to His image, tama? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo, titigan mo, kahit ganyan itsura niyan, yan po ay created according to God's image and likeness. Tama? Tama? Na yan palang katabi mo, tinubos ng Panginoon sa kanyang banal na dugo. Tama po ba? So, kung gano'n ang mangyayari, kung gano'n ang nangyari, hindi mo pala pag-aari yung buhay na yan. Tama? Ang buhay mo, hindi para sa'yo. Nabubuhay ka, totoo lang, para sa Panginoon. Then, maaari ka magtanong for the benefits ng mga first-timers at yung mga bumalik. Tyreb, paano naman ang buhay ko at ang family ko? Kung sinasabi mong nabubuhay ako sa Panginoon, paano naman yung family ko? Tama? Kapag nabuhay tayo sa Panginoon, mga anak, then ang Panginoon ang mangangalaga sa buhay mo at sa family mo. Ganun lang yon. Nakita niyo po yung Matthew 6:33 kanina? Yung paliwanag po ni Sister Yet? Di ba? Sabi niya,
Seek first the kingdom of God and His righteousness. Pag sinabi seek first, unahin mo si Lord sa lahat. At sabi niya, and I will add it to you whatever the desires of your heart. So lahat ng gusto mo sa family mo, sa trabaho mo, sa buhay mo, i-add ng Panginoon kapag inuna mo siya. Tama mo ba? Kung ang buong family mo nagsaserve na kay Lord, much better. Tama? Kung ang buong pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, nasa Panginoon na lahat, much better. Kasi mas lalong maraming gagawin ng Lord sa family mo. Tama po ba? Can I hear a loud amen, please? And once na nilikaran mo ang purpose mo, na ginawa ng Diyos para sa'yo, doon pa lang mararamdaman unti-unti yung fulfillment. Pag sinabing fulfillment, kahit daw high school graduate ka lang, amen? Parehas pala kami ni Ayat, hindi ko alam. High school graduate din lang ako, tama? Pero si Lord po, walang high school graduate. Once na nilakaran mo yung purpose mo, kahit yung mga mangingisda nga, hindi ka sinabi nag-aral, tama? Yung mga disciple niya nga, yung mga ginamit ni Lord sa Biblia, hindi naman sinabing high school graduate. Baka nga hindi pa nag-aral yun eh. Pero fulfilled ang buhay nila. Why? Because they walk in the calling of God sa buhay nila. Amen? So, ang buhay mo, hindi talaga para sa iyo yan. Para sa Panginoon yan. If you will know God, para sa Panginoon ang buhay mo. So, look at your neighbor. Sabi mo sa katabi mo, your life is not about you, baby. Sabi mo. Amen? It's not all about you. It's not about your name. It's not about your reputation. It's not about your career. God created you ultimately to live a life that pointed on Him alone. Amen? Kung hindi mo pa kilala ang Lord, hindi mo pa maunawaan yan. Pero sa pagbalik-balik mo, maunawaan mo lahat yan. Oo, nagtatrabaho ka. Oo, may business ka. Oo, may asawa ka at mga anak. Pero dapat kasama mo ang Diyos sa lahat ng plano mo. Kasama mo ang Diyos sa hirap man o ginhawa. Hindi lang yung kapag may kailangan ka, kaya mo naaalala ang Diyos. Bulungan mo yung katabi mo. Bulungan mo lang. Sabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Sabi mo. Amen? In other words, look at me, hindi mo binabaliwala ang Diyos sa buhay mo. In all your decisions, minor man o majority yan, o major man yan, the Lord ina-acknowledge mo. And once you do that, He will help you to fulfill your life as long as you're not ignoring your calling sa buhay mo. Tama? Kasama lagi yung calling ng Diyos, yung purpose ng Diyos. Hindi po kailangan mawala yon. Tingnan niyo yung mga taong ginawa, magpayaman lang, magtrabaho, mag-enjoy sa buhay. Yung kapag may problema sa kalang tatawag sa Diyos, tingnan mo yung klase ng buhay nila. Akala mo ba masaya yung mga yon? Tingin mo lang yon. Tayo po kanrait ng Diyos na may butas ang puso. Yung butas na yon, hindi yung mapupuno ng kahit ano. Hindi mapupuno ng karir, ng yaman, ng pera, ng bahay. Hindi mapupuno yun. Makakapuno nun ang Panginoong Hesukristo lang. Yung butas na yon. Walang ibang pupuno ron, kundi si Lord lang. Kaya kahit na pangit ang trabaho mo, mahirap ka lang, nakatira ka lang sa ilalim ng tulay ng Quiapo, pero meron kang Jesus sa buhay mo, masaya ka! Kahit na janitor ka lang, sumasweldo ng 900, masaya ka! Amen? Kaya mong i-fulfill yung buhay mo at ng mga anak mo. Why? Because meron kang Diyos sa buhay mo. At yun po yung importante. And actually, nabasa ko po sa scripture to. No? Ito po yung sabi sa scripture. Sabi po sa Luke 22:29. Ito po yung sabi. Pakabasa nga. And I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me. Ano ibig sabihin yan? Dito po sa verse na to, si Jesus was talking to all His disciples. And He's like talking to you and me right now. Amen? Ano sabi? Sinasabi ng Panginoon sa iyo at sa akin is that whatever the Father did to me is the same thing that I'm going to do to you. Tama? Yan po yung sinasabi ni Lord. So, sa simpleng salita, ganito lang yan. I'm going to install, I'm going to put on, I'm going to smear to you with the kingdom of God. Ibibigay ko sa iyon. And the word kingdom dyan, sa verse na mga anak, means
is going to put you on your own zone. Sabi nyo nga, own zone. Sabi nyo, own zone. Meaning, si Lord, kung saan ka tinanim ng Panginoon, doon ka lalago, doon ka tutubo. Ilalagay ka niya sa isang lugar kung saan kanya pagbubungahin. Alam mo yon, sumakay ka pa ng eroplano para makilala mo lang siya. That is my case. Tama? And I'm so blessed na napakaraming pastor sa buong mundo, sa Pilipinas, tayo na andito. Amen? Ang daming mananampalataya na nasa iba-ibang lugar. But we are so blessed, mga kapatid, na hindi ka lang nagtatrabaho sa UAE, pero yung nakilala mo ang Panginoon. Yun yung pinaka-the best na iuwi mo sa Pilipinas, yung dala-dala mo sa puso si Lord Jesus Christ. Tama? Yung may relasyon ka sa Diyos pag uwi mo. At yun yung magandang pasalubong sa pamilya mo, tama? Amen. So meaning, ang Abu Dhabi ang aking zone. Naalala ko po, nung kami po umattend ng 2002, doon po sa church. First time namin, June 14, 2002. Pagkatapos po, bago mag-December, nagkaroon ng anniversary in church. Yung pong visiting pastor, tinawag po ako at ang sabi sa akin, ako raw is magiging pastor one day. Prophetic yon. Yun po yung sabi niya in 2002. At ang sabi niya, but not here in Dubai. So ako naman, binaliwala ko lang yon. Pero totoo po, not in Dubai because here in Abu Dhabi. Tama? Because 2 beses na tayo nagtayo ng church sa Dubai, hindi po gumana talaga, hindi nag-work. Kaya naalala ko yung prophecy na yun sa akin. Kung saan ka inilagay ni Lord, doon ka tutubo. Tama? Ngayon, kung ikaw dito nakakilala kay Lord sa LRC, Abu Dhabi, then dito ka tutubo. Dito ka magiging malalim na Kristiyano. Tama? In other words, when you get to the scheme of what God created you to do, pag pumasok ka doon sa scheme na yon, nobody can do what you do like you do when you do it. Ibig sabihin dito, walang ibang makakagawa ng mga bagay na pwede mong gawin kapag sinimulan mo na. In other words, ang sabi ko rito, nobody can beat you being the person that God created you to be. So kapag nilakaran mo yung purpose mo, mga anak, listen to me. Nandoon yung passion mo, nandoon yung desire mo, nandoon yung provision na ibibigay ng Diyos sa'yo, kasama yung protection sa lahat ng gagawin mo, hindi magagawa ng ibang tao yung mga bagay na pwede mong gawin. Why? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang talento. Lahat tayo may kanya-kanyang gifts. Tama? So yung mga bagay na gusto mong gawin, pwedeng gawin ng Diyos at walang ibang pwedeng gumawa ng kundi ikaw lang. Inassign ni Lord John para sa'yo. Tama? Ako ba, akalain ko ba makakapagsimula ng church dito sa Abu Dhabi? Samantalang dumating ako rito, wala akong kilala. Amen? Amen, amen. Are you with me? So who knows, siyang katabi mo, magtatayo ng church siya one day. At sa mga matatagal ng Kristiyano rito, look at me everybody, look at me. Kung kayo matatagal ng Kristiyano, hindi dito, sa ibang lugar pa, napadpad ka rito, ang gusto ko sabihin sa iyo, as a pastor ng church, ito yung gusto ko. Na kapag ikaw umuwi ng Pilipinas o pumunta ka sa ibang lugar, hindi ka maghahanap ng church. Magtatayo ka ng church. Kaya tinetrain namin kayo. Kaya binibigyan namin kayo ng lots of trainings. Ano yung may mga training na yan? Kung pag uwi mo ng Pilipinas, magtatayo ka ng church. Maghahanap ka lang ng church. Tama? Sasabihin mo sa nanay mo, Nay, naging Christian po ako doon sa Abu Dhabi. May church po dyan, tiningnan ko sa kabilang kanto. Doon po tayo magsimba simula sa linggo. Sabi ng nanay mo, matagal ko na alam na may church dyan. Matagal na. 10 taon na. Hindi sasama yon. Ibig ko sabihin, pag umuwi ka, makikita ng nanay at tatay mo yung pagbabago kaya sila maniniwala sa'yo. Amen? Dahil nobody can beat you being that person that God created you to be. Ang problema lang yung passion, ang problema lang yung calling na nilalakaran mo ba, yung purpose. Amen? Can I hear a loud amen, please?
And I will tell you, makinig po kayo mabuti, you will mess up by trying to be like everyone else. Magkakamali ka lang kung gagaya ka sa ibang tao. For example, may talent ka, may gifts ka, magaling kang kumanta, pero gusto mong gayahin na maging Beyonce. Amen? Gusto mo maging Beyonce sa pagdadamit, sa paggalaw, sa pagkanta. Pati yung datingan niya pag kumakanta, I'm so sorry anak, you're not Beyonce. Hindi mo pwedeng gamitin yon. So stop trying to look and sound like her. Kasi may sarili kang gift. May sarili kang talento. Kung ikaw chismosa at number 1 marites, gamitin mo yan. I-chismis mo si Lord. Lahat ng kaibigan mo, i-chismis mo ang Panginoon. Tama? Amen. 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 Nandiyan ba kayo? That's what I did. Yun po yung ginawa ko. Tama? So that's part 1. Kung matatandaan ninyo, recognizing why God has created you according to His purpose. And then I talk about how you will know and fulfill your calling in part 2. And I talk about the story of Nehemiah. Tandaan niyo po ba? So, and if you will remember, binigyan ko kayo ng 5 points starting with P. And that you will only discover your calling and assignment from God by number 1, about your passion. Kapag may passion ka na. Amen? Bigyan ko kayo ng maraming example. Kapag may passion ka sa calling mo, then, doon mo malalaman yung purpose mo. And I also mentioned to you that your passion must be linked to your purpose. Tama? Kung ano yung pinagkakaabalahan mo, kung ano yung gustong-gusto mong gawin, dapat nakalink yon sa calling ng Diyos. Pastor, ang hilig ko po, mamingwit Andun lang yung buhay ko, mag-fishing. O, may mga kasama ka bang fishing? Yes. O, di sharean mo ng gospel yung mga nagpi-fishing. Dapat nakalink lagi yung calling ni Lord sa buhay mo. Hindi lang naubos yung buhay mo sa pagpi-fishing. Amen. Amen. Sabi ko kay Sister Diane one day, Sister Diane, ang trabaho mo, nagmamassage ka, napakaganda niyan. Kasi yung tao walang kawala kapag minasahe mo. Walang kawala yan. Hanggang hindi tumatanggap kay Lord, hindi, andoon lang siya. Amen? Kung naggugupit ka ng buhok, lalo na. Tama? Amen. Ganyan po yung ginawa ko. Nag-carlip ako, Abu Dhabi, Dubai, Dubai, Abu Dhabi. Bago sila bumaba, tumanggap na sila kay Lord. So, konektado kailangan yung passion mo sa calling mo. Amen. Are you listening to me? Amen. You remember, naglalaro ako ng basketball, kaya yung church natin nagsimula sa basketballan? Because I shared the gospel sa basketball court. Kailangan po nakalink lagi. Amen? Number 2, possibilities or opportunities. I said that last week. God will create a possibility for you, an opportunity for you, a door that will open. Kung lalakaran mo yung calling mo. Amen? At kapag sinimulan mo na yon at nagsimula ka na, then si Lord na bahala sa business mo. Si Lord na bahala sa family mo. Alam niya na gagawin sa family mo. Kaya kanina si Ayet, nagta-testimony siya. Ano testimony niya? Na matagal na pala, hindi ko alam yon Ayet sa Almaraya pala, nandiyan ka na. Hindi ko alam yon sa totoo lang. So, kung nasa Almaraya na siya at wala siyang ginawa, kundi mag-part-time, tandaan niyo po, kung ikaw nagpa-part-time at tatamaan ng oras, huwag mo unahin ng part-time. Pero kung talagang trabaho mo yun at visa mo, then wala tayong magagawa. Pero kung part-time lang, huwag mo habulin ng pera. Ang sabi ng Biblia, lumilipad ang pera. Ang habulin mo, sa halip na blessing, yung blesser. Yung nagbibigay ng blessings, tama? Kaya nga seek first Then the third one, kapag lumakad ka na, andito yung provisions. Palagi may backup ang Panginoon. Promotion sa current trabaho mo. Narinig natin yan. Nakita niyo? Paano makakasayaw si Ayet? Paano makaka-handle na cell group yan kung wala naman siyang timing na maganda? How will I open a church right now kung nandun ako sa trabaho ko dating 12 days a day, 7 days a week, 12 hours a day? Dati po ako security guard. Binigyan ako ng promotion ni Lord, ng provision ni Lord. Binigyan ako ng 5 days a week, 2 araw day off, 8 hours a day. Nakita nyo? Darating po yung provision.
Minsan, tatanggalin ka sa trabaho, magtataka ka, Lord, ang sipag ko sa ministry, ba't ako tinanggal mo sa trabaho? Sabi ni Lord, bibigyan kita naman sa magandang trabaho. Ba't nagre-reklamo ka? Tatanggalin na kita dyan. Kasi hindi mo na-deserve yan. Iaangat na kita. Sabi mo sa katabi mo, you deserve it. Sabi mo. Amen? Then, number 4, ang sabi ko, maraming player haters. Alam nyo po, kapag ikaw lumakad sa calling mo, hindi mo may iwasan na maraming kontrabida. Tandaan nyo po, ang kontrabida sa pelikula, laging patayan ng naiiwang bida. Kaya kung magkokontrabida ka, ayusin mo. Amen? Amen? Amen po ba? Marami talagang kukontra sa'yo. Dahil kasama yun sa pagsubok mo kung ikaw'y magpapatuloy o hindi. Tama? Then the fifth one last week is God will raise people will gonna be your partners. Yang katabi mo, maaaring maging partner mo yan one day. Hindi partner sa buhay, partner sa ministry. Amen? Pero kung kayo magjowa, maaaring ang maging partner mo yan. Amen? Amen po ba? Magpapadala siya ng makakasama mo para asistahan ka sa calling mo. And someone who will pray for you. Amen? So, do you remember those? Tama? So now, we will talk about part 3. Grabe no, intro lang pala yun. Okay? So, meron lang ako isang bagay na gusto kong diinan sa inyo tonight. No po? Hindi ko ito maaaring hindi sabihin sa inyo kasi po nung nabasa ko to, binigyan ako ni Lord ng wisdom na prophetic tayo ngayon. Amen? Kasi po, kung hindi ko ito sasabihin sa inyo, then I think you will be washed out or you will quit in your calling. Amen? Amen po ba? At ayoko mangyari sa inyo na mag-quit kayo. That's why I am taking you today to Luke 22, chapter 22 ng Luke. Amen? Sa gabi ito. Not like the first and second part. Sabi ko kanina, may points tayo. Ngayon, narrative tayo. And prophetic pa. Sabi mo sa katabi mo, prophetic. Okay? At kagaya ng mga narrative messages ko sa inyo in the past, sinasabi ko palagi, you need to write down the Holy Spirit what says to you. I-take note nyo po yung sasabihin ng banal na Espiritu sa'yo. Okay? Now, if we read Luke chapter 22, meron pong dialogue na nangyayari about who is the greatest. And if you will meditate what's happening, no po, yung mga disciple po nagkaroon ng discussion. Who's going to take the leadership of the ministry after Jesus is gone? Nagtatalo-talo sila. Who's gonna be the pastor when the pastor has left? Amen? That's what the real question is. Sino ang magli-lead sa buong ministry natin? Sino ang magpapatuloy na hawak ng ministry ng Panginoon na kanya sinimulan? At alam natin in those days, there was thousands of followers si Lord Jesus Christ. Paano nga naman kapag siya is pinako sa cross na matay muling nabuhay, sino ang mag-handle? So they are debating who's the greatest among them. Hello? Are you listening to me? So in other translation, it says they are arguing about it. It was an eternal fight. Amen? It was very intense. It was an intense discussion about who is the greatest among those disciples na meron si Lord. Sino sa inyo nakabasa ng storyang yan? Tama? So, diyan po yung una ko nabasa. And then, tinignan ko yung chapter niya pababa, no? And Jesus, in the middle of their intense discussion, sabi po, He unveils to them a very significant statement. At ito po, napaka-importante kung lalakad ka sa calling mo. Napaka-importante po nito. No? I would like you to read all of you right now. Basahin po natin. Sabay-sabay po tayo. For who is greater? 1, 2, 3, go! Amen. Okay? So, nagtatanong si Lord dito. Sabi niya, dito po sa verse na to, pinapakita sa atin ng Panginoong Hesus, how greatness is being measured. Ulitin ko ulit. Dito po sa verse na to, kung meditate mo mabuti, ipinapakita ni Lord how greatness is being measured. Amen? So,
Yung bang nakaupo sa table na pinagsisilbihan o kung ikaw ang nagsisilbi? And as practical example, you need to understand that the word system of leadership is very different from the leadership in God's kingdom. Magkaiba po yun. Worldly leaders are often selfish and arrogant as they claw their way to the top. Kung ikaw tumataas sa position mo sa management, sa company mo, pwede kang mag-utos, pwede kang sumigaw, pwede kang whatever you do. Pero po sa kingdom ni Lord, habang tumataas ka, dapat ang nguso mo sumasayad sa sahig. Amen? Narinig niyo po ako? Among Christians, it is completely different. The leader is to be the one who serves best sa mga tao. Hindi ikaw ang pagsisilbihan, ikaw ang magsisilbi. Meaning, the more na nagkakaroon ka ng position sa karera ng Diyos, the more na nagsaserve ka sa mga taong nasasakupan mo sa church. So everybody of us must be willing to be a servant. Hindi mo pwedeng lalakad ka lang sa calling mo na hindi mo naintindihan to. Amen? So kung cell group leader ka na ngayon, dumarami ang mga anak mo na alagaan mo, dumarami dapat ang pinagpe-pray mo, dumarami dapat yung oras mo para sa kanila, dumarami dapat yung responsibility mo para sa kanila. Hindi yung cell group mo magsaserve sa'yo, ikaw ang magsaserve sa kanila. Excuse me, I don't know why I'm saying this, but this is true. Tama? Cell group leader ako, akong pagsisilbihan nyo. No, 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 no. Amen? Ikaw ang gagawa ng message. Ikaw ang magpapagod pag may cell group meeting ka. Amen? Ikaw ang gagawa ng lahat para ma-maintain mo sila sa cell group mo. Are you with me? Amen? Amen. Are you with me? Now, tingnan niyo po yung verse 28. Pakabasa yung verse 28. But you are those who have continued with me in my trials. Okay. Verse 29. Ang arte, no? Verse 29. And I bestow upon you a kingdom, just as my Father bestowed one upon me. Verse 30. That you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. Now, nung binabasa ko po ito, Luke 22 na to, talagang tumama sa heart ko to eh. Nagusto ko i-share sa inyo tonight. Hindi po mahabang message natin, maiksi lang. Mga 30 minutes and 2 hours lang, okay? So, makikita na, promise po, pag tapos na ako, amen? So, makikita natin that Jesus was having a dialogue to them. Tama? And He's trying to unveil to them this truth. That when you start to walk in your calling, you start to decide and fulfill your assignment, it will not be about you serving by others, but you yourself serving them. Tama? Can I hear a loud amen? Dapat po, alam nyo to. Kasi po, pag lumakad ka sa calling mo, akala mo ikaw pagsisilbihan. No. Ikaw ang magsisilbi. Amen? Now, may sinabi po yung Panginoong Yesus that is very significant to me that I would like to share to you. And kailangan ko po ito i-diin sa inyo tonight. Ito po yung sinasabi ko. Because this is the whole purpose of this part 3. Yung revelation sa God's message sa gabi ito na andito. Basahin po natin 22:31, nak. Pakibasa mo, anak. And the Lord said, Simon, Simon, indeed Satan has asked for you, that he may sift you as wheat. Now, tingnan nyo mabuti yung verse na yan. Anong revelation meron dyan? Kanina nagtatalo-talo sila pababa, nagsasalita si Jesus, so nandun lahat yung mga disciple, amen? Amen, amen, amen. Andun lahat yung mga disciple, nung sinasabi niya yung from 24 pababa, dyan sa 31. Pagdating dyan sa 31, siningle out niya ba si Simon? Ang sabi niya, Simon, Simon, indeed, Satan has asked for you that he may sift you as a wheat. Now, let me stop here for a moment. Dito lang muna tayo. Kasi po gusto ko po ipaliwanag sa inyo mabuti revelation sa verse na to. Listen to me everybody because I don't want you to miss this. Some of you, kahit na matagal na sa church, doesn't understand that when you start walking and fulfilling your God's purpose sa buhay mo, at kapag pumasok ka doon sa realm of what God created you to be, the devil is going to try to stop you. Hindi po maaari na ang demonyo, hayaan ka lang. In other words, kapag nag-decide ka na talaga na sumunod, na gawin mo na,
Ang demonyo, hindi papayag ng easy victory. Tandaan mo, dati kayong magkabarkada ng demonyo. Oh, yung mga bago, I'm so sorry po. Baka bago sa pandinig nyo to, yung po yung totoo. Ako po, dati kong best friend ng demonyo, buti na lang, nag-backslide ako. Muntik na ako maging pastor niya, buti na lang, nag-backslide ako. Amen? Alam nyo, nung pinanganak tayo, ang demonyo ang kasama natin. So, ang demonyo, ngayong iniwan mo na siya, gusto mong kalabanin siya by fulfilling the calling of God sa buhay mo. Tandaan nyo po, hindi yan papayag ng easy victory. Hindi siya papayag na dati kanya kakampi, ngayon kakalabanin mo pa siya para lang sumunod ka sa Diyos. Na by the way, naglaglag sa kanya papunta sa impyerno. At kaya susubukan kanyang patigilin sa kagustuhan mo. Ano yung mga gagawin mo para sa Diyos? Naghahanda ka. Okay, tandaan niyo po what the Bible says. The thief does not come except to kill, to steal, and to destroy. Yun lang ang kagustuhan ng demonyo na gawin sa buhay mo. And I want you all to understand, mga anak, may mga taong nasa loob na ng church, nagpapagamit na, pero suddenly, nabago ang focus. Suddenly, nabago ang priority. Suddenly, bigla na lang nawala. Bigla na lang sobrang init, yung fire biglang naglaho. Bigla na lang nag-quit. Bigla na lang nag-left the group. Bigla na lang hindi mo makita. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon, Beshi. Amen? Alam niyo kung bakit? Because people will stop you going to church. Because why? Because they hit a little tension sa ginagawa nila. They get a little stress out. And whatever kind of issue na meron sila, may resistance, may rejection, may opposition na nangyari. Why? Kasi po kung litingnan nyo mabuti yung verse na yan, yung 31 na yan, it will go with the territory of you fulfilling your call. Talaga pong ang demonyo, guguluhin ka. Kaya magpakatatag ka kung gusto mo ng lakaran ng calling mo. Wag na wag po kayong hindi magpapakatatag. Akala nyo ba napakadaling nakatayo lang ako rito right now? Amen? Akala nyo ba napakadaling na andito ako nakatayo, nakikita nyo? Hindi nyo alam yung ginapang ko bago nagsimula to. Hindi nyo alam kung gaano kahirap yung dinanas ko bago nagsimula to. Napakaraming opposition, napakaraming rejection, napakaraming galaw ng demonyo bago na itayo ang LRC. Kaya ako tinuturo ko sa inyo to because kapag ikaw nagsimula na lumakad, maraming maapektuhan. Amen? Hindi lang ikaw. I said this before. I want to say it again. Alam niyo po ba na nung ako po is, quickly. Nung ako po ay dumating dito sa Abu Dhabi, na-promote na ako sa trabaho. Ang ganda ng trabaho ko. Dumating ako. During that time, si Pastora Gaze, itinakbo sa hospital. Hindi siya makahinga. Hirap na hirap siya. Kung matatandaan mo, Mami, no? Tina May. Si Tina May po, maliit pa nun. Nag-aaral siya elementary. Itinakbo siya sa hospital kasi kailangan saksakan ng cord yung kanyang heart. Kasi po, bobombahin kasi hindi siya makahinga. At during that time, 2-3 araw na ako pupunta ng Abu Dhabi kasi po nagte-training na ako sa finance. Amen? May 1-month training po ako sa finance bago ako mag-start. At bigla po nangyari yon. Hindi ako pa pwedeng hindi pupunta ng Abu Dhabi. Nasa hospital siya, wala kaming katulong, siya nag-aagalaga kay Tina May. Si Tina May bus na susundo at idadrop siya. So ang hirap po ng situation. Hirap na hirap po ako. And part yun ng calling. Amen? Kasi nakapagtayo tayo ng start ng church. Pero nung papunta ako rito, yun ang nangyari. At alam niyo po ba, nagkaroon ng problema yung operation na yon. Akala namin okay na. Lagi ako walang tulog nun. Kasi nasa ICU siya. Nung nakalabas siya sa ICU, okay na, bigla siyang inubo ng inubo. At hindi siya makakatulog. Pagtingin ko sa oras, madaling araw na, papasok na naman ako bukas, alis naman ako na 5:00. Kasi kailangan by 7:30 nandito ako. Alam niyo po ba na kinulit ko siya, ang sabi ko, tatawagin ko yung doktor. Hindi, sabi niya, matulog ka na, wag na lang. Hindi, tatawagin ko yung doktor. Ayaw niya, tinawag ko po yung nurse. At alam niyo po ba, sabi ng doktor, kung hindi mo ako tinawag, mga 15 to 20 minutes na lang, patay na yung asawa mo. Yung pala yung dugo, umagos sa operation, bumulwak sa puso niya.
Kaya siya inuubo, nagbabara. Ngayon, ang sabi ng doktor, bubuksan namin yung heart niya. Bubuksan namin. So ayaw ni Pastora Grace. Sabi niya, no, hindi na, okay na. Anong no, hindi. May Diyos tayo, lalaban tayo dyan. Tama? By the way, nung ipinasok siya roon, nasa FedEx pa ako. Nung nakain na siya, bago nagkaroon ng complication, nasa Zayed na ako. So nung pumasok siya roon, ang insurance ko yung FedEx. Nung lumabas siya, nung nagkaroon ng complication, nasa Zayed na ako. Hindi ko alam kung ano mangyayari noon. Mas malaki gastos noon. So 45 days siya doon sa hospital. Pabalik-balik ako rito. Gumawa ako ng so much arrangement pati kay Tina May na yung driver kinausap ko, daw mo siya i-drop sa hospital at yung security kinausap ko, pakisalubong mo siya hanggang dumating ako. Amen. 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 Are you with me? Susundan niyo po ba ako? So hindi po ganun kadali. Pag talagang lumakad ka sa calling mo, meron talagang babanggain. Kung hindi man ikaw, hindi kalusugan mo, pamilya mo ang titirahin. Ang titirahin yung trabaho mo. Why? Because you are following God's call in your life. Siguro sabi ng iba, ay ayoko na kung ganon. Alam niyo po, kaya may ganon because God wants to test your faith. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang God hindi ka pababayaan. Amen? Meron mang ganon, pero hindi kanya iiwan. Sabi nga ni Lord, the battle is mine, not yours. And everything works together for good. Naging maganda yung para sa kanya. At alam niyo po ba, ang bill ko noon, 180 o 190,000 dirhams. So hindi ko alam. Samantalang wala na ako insurance na lumipat ako roon. Na nagkaroon ng problema. Alam niyo po ba yung aking bill ganyan? A4 size lahat, ganyan. Ganyan kapal. Habang naglalakad ako, papunta ako doon sa counter, doon sa cashier. Sabi ko, Lord, alam ko may purpose ka, but ganito yung bill ko. Ikaw na bahala. So binigay ko. Tiningnan nung Indiana sa computer, tingnan sa computer, nag-calculator. Okay, 50 dirhams. Nagulat ako, 50 dirhams. Akala ko babayaran ko lahat yun. Alam niyo ba kung bakit? Kasi 3 days pa lang ako sa Zayed, sinagot na nila yung insurance namin. Amen? Nakita niyo? Amen? Amen? Are you there? Are you with me? Ang Panginoon po, susubukan ka talaga. Ang may kagagawa noon, nagpaalam kay Lord. Yung demonyo. Panginoon, pwede ko bang galawin itong servant mo na to? Naalala niyo si Job? Sabi niya, oo, wag mo na papatayan. Kasi mga kapatid, sa pagsubok natin kay Lord, pag sumuko ka, ikaw ang talo. Tandaan niyo po yan. Pag sumuko ka, ikaw ang talo. Lahat ng mangyayari sa buhay mo is because affected ka because of your calling. Kapag nagsimula ka maglakad, may dadating talagang issue sa buhay natin. At kailangan maging matatag ka, kailangan lumaban ka. Tama? So bakit ko po sinasabi sa inyo to? Because my goal is try to prepare you. Because once you decided to really walk and fulfill your purpose, tensions and trials are going to come. Darating po yun. It will go to your territory to fulfill your call. So don't be shocked, don't be surprised, don't get mad, don't quit, don't stop, don't get frustrated. Why? Why? Bakit po? It's an indication that you close to where God's trying you to get to go. Amen? Indication yon that you're so close to where God's trying to get you to go. Kung papunta ka rin sa mga ganong issues, ibig sabihin, si Lord ang kasama mo. Amen? Itap mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, congratulations sa kapatid. Kaya pala ang dahil mong problema. On the way ka pala. Sabi mo! Mga kapatid, hindi ako nagbibiro. Itap mo yung katabi mo. Alam mo ba't marami kang problema? Itap mo. Alam mo ba't marami kang problema? Kasi on the way ka sa calling mo kay Lord. And listen to me carefully. Sa totoo lang po, minsan, akala mo buong buhay mo, mula pagkabata mo, hanggang nagbinata ka, hanggang nagdalaga ka, hanggang sa panahon na to. Tumanggap ka na sa Panginoon, nandiyan ka naman, hindi ka nawawala, pero minsan feeling mo, parang hell pa rin ang buhay mo. Hindi tumitigil ang problema. Ang daming pagsubok, ang daming difficulty sa buhay, kasi yan ang rason.
Tapikin mo ulit yung katabi mo kasi on the way ka sa calling ni Lord sa buhay mo. Now, tingnan nyo, kung babasahin ulit natin, sabi ni Jesus kay Simon, 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 indeed, Satan has asked for you that he may sift you as wheat. Balikan natin to. This is very significant point. Gusto ko po ilagay sa isip nyo, sa kaloob-looban ng puso mo, no? I want you to get it in your head that yung mga drama, yung mga burden, yung mga experience na pinagdadaanan mo is really aimed at you. Hindi ka pa pinapanganak, talagang darating yan. Mangyayari talaga yan. Talagang nakaabang yan para mangyari sa buhay mo. Para maranasan mo, para maramdaman mo. Because I want you to recognize that you must be a bad somebody in the eyes of the devil. Hindi siya papayag na easy-easy ka lang. Gagawa't gagawa siya ng problema. So when the devil asks for the name of Simon, ganyan din ang ginagawa ng demonyo right now sa'yo. Kaya ang dahil mong problema sa buhay. Sino maraming problema rito right now? Taas ang kamay. O, sabihin mo, thank you, Lord. Bakit ko sinabi? Look at me. The reason why the devil has asked for you by your name, alam mo bakit? Because you are a threat to his kingdom. Malaking sagabal ka sa plano ng demonyo. Kaya ka ina-ask sa kay Lord. Because you are a threat to his kingdom. Isa kang malaking balakid sa kaharian ng demonyo. O, sabi mo sa katabi mo, isa kang malaking problema ng demonyo. Sabi mo. And the reason you are experiencing those dramas in your life, those trials, those difficulties is because the devil wants you to quit. He wants you to stop. Di mo, papalaki pa lang yung cell group mo. Humahawa ka pa lang ng ministry, ang dami ng problema. Nag-join ka pa lang, ang dami ng problema. Napansin nyo ba yun? Oh. Sino magte-testify? Shout amen. Now, the problem is, iyak tayo ng iyak, sumusuko tayo, kino-question pa natin ng Diyos kapag may pinagdadaanan ka. But the issue is, you don't even recognize, listen to me, how anointed are you? You don't even recognize the gifts and the calling that God has put in you. Meron kang calling, may purpose ka. So the way na lalakaran mo na yon, uulanin ka talaga ng katakot-takot na problema. Amen? The devil has gone to the Father and called out your name. Tama? Amen? He asked for me. He asked for my name. Sigurado yan sa dami ng pinagdaanan ko. Kaya kung marami kang pinagdaanan sa ministry, sigurado, He asked for your name. Ganun lang yon. Amen? He put my name on the table. Ang sabi niya, He said, Bobby, the devil recognizes something that you don't recognize about yourself. Merong nakita yung demonyo na hindi mo nakikita sa sarili mo. Kaya hinahayaan ka ng Diyos sa dumaan sa problema because nakikita niya na kaya mo lagpasan kahit ano dyan na problema. You are protected. Tandaan niyo po. Amen? And my assignment for you tonight is, dadaan ka talaga ng problema. Naka-aim na sa'yo yan. Hindi ka pa pinapanganak. Ako, hindi pa ako pinapanganak. Magiging pastor talaga ako. Hindi ka pa pinapanganak. Magiging listener ka ngayon dyan. At hindi mo alam kung ano pang gagawin ni Lord after nyan. Dahil parehas din akong first-timer before na nakaupo dyan. Amen? May darating na problema. Mararanasan mo. Mararamdaman mo. Yes, you are. Mararamdaman mo yan. But sasabihin ko sa iyo, you've been called by God. You've been anointed by God. You've been gifted by God. You've been empowered by God. Amen? Parang hindi ka excited Anointed ka ni Lord. Gifted ka ni Lord. Empowered ka ni Lord. And the devil does not want to reach you to your destiny. Kaya ang daming dumadaan sa buhay mo. Amen? I want you to listen to me.
Sabi mo, high five to your neighbor. Sabi mo, I must be a gifted somebody. Sabi mo. Alam nyo, in the eyes of the devil, you represent a big threat. Why? Because souls are going to get saved because of you. Many are going to be healed because of your prayer. Children are going to be delivered because of your ministry. The devil are going to get defeated. And God's gonna get the glory pag nangyari yun. Why? Because of you. Because of your calling. Because of your walking to your purpose. Ang mag-glorify ang Diyos. Amen? Amen! Are you listening to me? Mga anak, tandaan niyo po, kapag ikaw nag-decide na lakaran yung purpose mo, na lakaran yung assignment mo, to respond to your calling to God, listen to me, people are going to get healed. Marami kang ipagpe-pray na gagaling, hindi mo lang alam. Hindi mo kailangan tawagin pa si pastor sa leader mo. Kapag may sakit ang ibang tao, kaya mo ipag-pray yun. Yung Holy Spirit na meron ako, meron ka rin. Isa lang yon. Tama? Ang problema lang, you are not ready to do your calling. Hindi ba napapansin niya, meron kayong mga kaibigan na nagpapapray sa'yo? Sino nakaranas dito? Oy, pag-pray mo naman yung nanay ko, may sakit eh. Bakit ikaw? Kasi alam ng Lord na may calling ka. Dapat ready ka roon. Amen? Hindi mo na kailangan si Pastor Bob. Hindi mo na kailangan na sa leader mo. Ipag-pray mo na agad. Tama? May sakit. Ipag-pray mo. May naghahanap ng trabaho. Ipag-pray mo. Why? Because many will get healed. Miracles is going to happen. Gospel will be preached. Souls have gonna have saved because of you. Ang problema lang, ready ka ba? Ayan ang pinag-uusapan natin last week. Ready ka bang lumakad? Are you prepared to do that? Because when the opportunity comes, dapat ready tayo. And without you knowing it, alam nyo, people are watching you. Without you knowing it, your flatmates are looking at you. Your friends are looking at you. Your workmates are looking at you. And when they see you continually worshiping God in spite of all the difficulties and hell that you're going through, doon pala sila maniniwalang may Diyos ka talaga. Amen? Doon sila maniniwala, grabe si ano, no? Balita ko, born again daw yan. Grabe, no? Ang dami-daming problema, tinanggal na sa trabaho, nagpa-thank you pa. Maraming nakatingin sa'yo, mga anak. Amen? People around you will conclude that only your God that you're serving is the reason. Bakit ka matatag? Amen? Bakit palaban ka? Kahit may karamdaman ka pa, kahit delay ang sweldo mo, kahit nawalan ka ng trabaho, kahit mahirap ang buhay mo, alam nila, dahil sa Diyos na pinagsisilban mo, kaya ka nakatayo pa rin hanggang ngayon. Sabi mo sa katabi mo, I'm still here. Sa kabila, sabi mo, I'm still here. Hindi ka susuko. Amen? See to your screen. Jesus says to Simon, 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 the devil in all our conversation has asked me about you. He's called out your name. Yan ang sinasabi ni Jesus kay Simon. Tama? Tinatanong kanya sa akin. You know why? Tanungin niyo ako, why, Tyreb? Sabi mo, mabuti na lang nagtanong kayo. Because after Peter denying of Jesus, he knew that Peter will be the first apostle to go to the empty grave. He knew that one day, Peter will be filled with the Holy Spirit. He knew that Peter would preach the gospel and be one of the preachers of the early church. He knew that Peter will lead many miracles and people will be healed of sicknesses and diseases. He knew that Peter would eventually carry the gospel to the east. He knew that Peter will represent a big threat to his kingdom. Kagaya mo, ganyan ka rin. Kung lalakad ka sa iyong calling, huwag mo intindihin ang problema, ang issue, ang anumang darating na issue sa buhay mo. Because
Alam ng demonyo na may gagawin ka, kaya target ka niya. Amen? Huwag kang susuko. Amen? And so Jesus said to Peter, Peter, He's asked for you by name. Nagtanong siya about sa pangalan mo. Amen? Balikan po natin verse na meditate natin kaya, yung sabi pa ni Satan sa last part. Ano sabi diyan? Ano sabi? That he may sift you as wheat. Alam niyo po ba, pag po ako nakakita ng mga ganyang verse, tinitingnan ko sa Greek word niya isa-isa. Now, listen to me carefully. Alam niyo ba yung you na tinatawag diyan? Amen. Listen to me carefully. I don't want you to miss this. Yung Greek word ng you na naandyan, yung naka-yellow font, is plural. Hindi po yan single. Plural yan, meaning more than one. So what does this mean? So actually, pagbabasa niyo po mabuti ang buong chapter na sitwasyon na yan, sabi ko sa inyo, kausap niya yung mga disciple lahat, tama? Andon yung mga disciple. Nung una, nag-aaway-away sila kung sino yung papalit kay Jesus. Are you following me? So nung sinabi niyang you, lahat yan sila. Hindi lang si Simon yan. It's a plural sa Greek word. So meaning, right now, we is asking you, hindi lang ikaw, pati pamilya mo, pati asawa mo, pati mga magulang mo, pati mga anak mo. Kaya sometimes, sa paglakad mo kay Lord, yung nanay mo itinakbo sa ospital. Kaya sometimes, sa paglaki ng cell group mo, yung anak mo nagkasakit. Kaya sometimes, sa paglaki ng ministry mo, tinanggal ka sa trabaho. Amen. Narinig niyo po ako? So, kasama lahat yan sa paglakad mo, sa calling mo. And right now, I'm just giving you a warning na huwag kang susuko. Huwag mo isipin na may mali kang ginagawa. Huwag kang mag-iisip ng negative sa nangyayari sa'yo. Na kapag ikaw dumaan sa problema, ayaw mo na, ayawan na. Nawalan ka na ng priority dahil dumami yung problema mo. No, 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 no. Kasama talaga yan. Kasama pati player haters na tinuro ko sa inyo last time. Amen? Kaya tayo na andito sa lugar na ito is para magpalakasan. Kaya kailangan ng isang tao ng local church. Isang local church ay tinuturo yung Word of God. Tinuturo yung laman ng Bible. Tama? Amen? Kaya sabi niya, He may ask for us and our family, but listen to me, but He can't have us. Hallelujah! Amen. Thank you, Lord. So sasabihin mo sa devil, devil, you cannot have me. You want to frustrate me, but you cannot handle me. You want me to quit, but I'm not quitting. You want me to stop, I will refuse to stop. I'm not stopping. I'm not stopping. Ano pa gawin mo sa buhay ko, magpapatuloy ako. Amen? Amen. You remember when the devil asked for Job? Sino nakabasa noon? Natandaan niyo yun? The devil showed up and stood before the Lord and God said, have you considered my servant Job? Amen, amen. Nabasa niyo ba yun? Hindi ko na nilagay dito yung storyang yon. Pero sabi po ni Jesus, doon po sa demonyo, have you considered my servant Job? Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Sobrang ganda po nun. And I'm just grateful to our Lord Jesus Christ that He said to the devil, have you considered my servant Bobby? Amen? Ano yung ibig sabihin nun? Hallelujah. Dapat matuwa ka. Dapat maging grateful ka. Dapat magpasalamat ka nang dahil sa pagsunod mo sa purpose mo at calling mo, ang laman ng Diyos, ang utak niya, ikaw. Kaya sabi niya sa demonyo, have you considered my servant Job? Amen? Kino-consider mo ba siya? Kasi alam ng Diyos na si Job, hindi bibitaw kahit na anong mangyari. Tama? Alam niya dapat yung sayo na hindi ka bibitaw. Tama? Laman ka ng utak ni Lord kapag marami kang problemang pinagdadaanan. Akala mo nag-iisa ka? Hindi.
Kasama mo si Lord. Alam ka naman, gumagalaw ka sa ministry niya, ginagawa mo yung para sa Kanya. Baka tapos si Lord, iiwan ka, He will not leave you and never forsake you. Tandaan nyo yan. Amen? Listen to me, everybody. With all you gone through, lahat ng problemang meron ka, sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay mo, akala mo ba enough na yan to say to the devil, natapos na siya? Marami pa yan. Kaya kailangan magpakatatag ka. Hindi ka titigilan ng demonyo hanggang hindi niya nakikitang malakas ka. Alam niyo po ba kapag nakita ng demonyo na matatag ka na, yung unshakable ka na, iiwan ka na yan. Sasabihin niya sa mga kampo niya, hoy, iwan na natin yan. Wala tayong papala dyan. Sobrang tigas na. At hindi ka titigas kung hindi ka dadaan sa pagsubok. The more na dumadaan ka sa pagsubok, the more natatayo ka because you know that God is with you. He will never leave you beside you. Tama? Para kang ginto na pinadaan sa apoy para tumigas. Kaya ang kailangan sa isang tao lumalakad kay Lord sa calling niya, perseverance. Kailangan maging matatag ka. Amen? Amen po ba? In other words, alam ng Diyos na meron something on you, kaya inaalaw niya ang problema na mabibigat para sa'yo. Tandaan niyo po, sabi ng Biblia, hindi kanya pararanasin ng anumang problema, hindi mo kaya. Kaya mo yun. Sumuko ka lang. Pero kaya mo. Amen? Alam niyo po ba si Pastora Grace? Nung lumabas po siya ng hospital, biniyak po yan. Grabe, yung ribs, ginupit yan. Binukang gano'n. Hindi po ako nagjo-joke. Binuka po yun. Yung ribs, ginupit. At alam niyo po ba, nung tapos na yung operasyon, hinihintay ko siya mag-testify, ayaw niya mag-testify. Pagdating doon sa church, yung dinala ko siya doon, siya nag-testify. Grabe, iyak ako ng iyak. Nag-testify siya. Alam niyo kung bakit? Kaya pala siya hindi kinakabahan nung araw na yon at okay na okay lang siya. Alam niyo kung bakit? Because ramdam na ramdam niya habang nakahiga siya, nakahiga siya sa ganito ni Lord sa lap, bago ginaganon yung ulo niya habang inooperahan siya. Amen? Amen! At alam niyo po ba, nung iniwan ko siya ron, nung iniwan ko siya sa ospital, nung ooperahan na siya, nagtaka yung hospital, NMC sa Dubai. Nagtaka. Bakit? Ang daming tao. Kasi yung church namin no, sa Dubai, sinaran, Friday yon. Dinala lahat yung member doon, pinag-pray namin yung doktor. Yung magpe-pray sa kanya, yung sick ba, na Indian na may ganun dito. So sabi ko, Doc, ando kami sa hallway. Ito na yung pinto, papasok sa operating room. Sabi ko, Doc, can I pray for you, please? Ako ang nagsabi hindi yung pastor, ako. Sabi ko, Doc, can I pray for you first? Can I hold your hand? Hinawakan ko yung kamay ng doktor, 2 kamay, at pinag-pray ko siya. At lahat ng mga tao sa church, sabi ko, ilehens yung ngayon, doktor. Pinag-pray namin siya roon. Yung mga security guard, yung mga staff ng hospital, nagtataka, sino ba yung operahan na yan? Ano ba yan? Presidente ba yan? BP Sara ba yan? Ba't ang daming tao? Ang dami talagang tao. Manta ko may isang church nandoon. Amen? That's the story of it. At lumabas po ako doon, wala akong kakaba-kaba, kahit nakatiting. Because alam ko, part ng plans yun. Amen? Pagsubok sa akin yon kasi alam ko may gagawin si Lord dito sa Abu Dhabi. Wala pang LRC noon. Wala pa akong kilala dito sa Abu Dhabi. Amen? Darating po ang pagsubok. Kailangan mong pakatatag. Amen po ba? May kausap po ba ako rito? Amen? Sabi mo sa demonyo, yes, you can be rejected by people, gagamitin ka, pero wag gagamitin sila, pero wag ka magpa-reject. You can be hated by anyone, diretso ka lang. Tama? Maraming magsasalita behind you, diretso ka lang. As long na ginagawa mo yung para kay Lord, wala akong pakailang para sa kanila kung ano masabihin nila. Tama? Kasi kasama sa purpose yon. Kung susuko ka doon pa lang, paano ka tatatag? Amen? Paano gagawin ni Lord na lumago ang cell group mo, 3 pa lang, sumusuko ka na. 3 pa lang, parang bigat na bigat ka na. Amen? 3 pa lang yung umaattend sa cell group mo, parang hirap na hirap ka na. Amen po ba? Diyan po ba tayo? Amen? Kapag nagsimula kang lakaran ng purpose mo, tandaan niyo po, sigurado, hindi lang kontrabida ang darating, mga problema pa sa buhay mo.
Pero huwag kang mag-alala dahil yan yung narrow road papunta sa destiny mo. Amen? Kaya, come on, give Jesus a big shout of praise. Come on! Pero sandali lang, as I see, as my experience po, listen to me mga anak. Alam niyo ba kung bakit okay lang sa Diyos na ibigay yung pangalan mo sa demonyo? Alam mo kung bakit? Remember the statement of Job, di ba? Sabi niya, have you considered my servant Job? Alam niyo ba kung bakit? Tanungin niyo ako kung bakit. Sabi niyo, Tyreb, bakit? Because God knows He already put a shield around you. Wow! Hallelujah! Alam ng Panginoon na kahit anong pagsubok, naandoon ang protection niya sa iyo. Ang problema lang, ikaw. Amen? Na-delay lang yung sweldo mo ng 2 araw, parang ayaw mo nang magsimba. Amen po ba? Nagkaroon ka lang ng sipon, ayaw mo nang umattend ng cell group. Bakit yung sipon bang maglalakad? Yung ilong? Come on, everybody. I'm very serious to what I'm trying to say to you. Amen? Hallelujah. Amen? Sabihin niyo po, whatever difficulties, tandaan niyo, I am protected. I am covered. God got my back. Hindi niya ako hayaan dahil nilalakaran ko yung calling niya. Alam ng Diyos na lumalakad ako sa calling niya. Kaya hindi niya ako pabayaan. Amen? So, ganun din sa'yo. Kung alam mo, ginagawa mo yung ministry mo ng tama, alam mo, ine-handle mo yung cell group mo ng tama, whatever happens, dire-diretso ka lang. Huwag mong tingnan yung nasa paligid mo. Why? Because you are protected by the Lord Himself. Amen? Sabi mo sa katabi mo, you are not exempted. But you are protected. Come on, isang malakas na palakpak para kay Lord. God knows that no matter what you go through, He knows that you are inside His shield. Protektado ka ng Lord, mga anak. Sa totoo lang, I don't know to where you're going through right now. Ano man ang pinagdadaanan mo, hindi ko alam kung anong klaseng problema meron ka right now. But ibig sabihin, go ahead. Continue to obey Him. Continue to walk in your purpose. Then tumingin ka sa langit at sabihin mo sa Panginoon, Lord, whatever trials and difficulties meron ako, you are worthy of my praise. Ganun lang. Oh, maraming problema dumarating sa Pilipinas, ang daming problema sa family mo. The doctor may diagnose your mother, your children, your husband, your wife. You also may diagnose by the Lord something that they cannot fix. Still, tumingin ka sa langit, sabi mo, Lord, I will still praise you. I will still put you in the app of my life. Tama? Ano man ang false accusation na meron sa buhay mo, sabi mo, Lord, you're still worthy of my praise. Tama? Whatever happened, I will bless the Lord at all times. Sabi mo, His praise shall continually be in my mouth. Tama? Hindi ka titigil. Magnify the Lord every single of your life. Amen? Dito sa LRC, kahit na ang dami mo ng problema, let us exalt His name together. Tama? Hindi ka manghihina. Mga trials and difficulties lang yan. Personal mong mararanasan yan. Totoo. Amen? Pinalalakas kita ngayon dahil may purpose ang Diyos sa buhay mo. Ano man ang pagdaanan mo sa buhay, I'm still here. Tama? Sa dami ng pinagdaanan ko sa buhay, I'm still standing here. Sa dami ng pinagdaanan ko sa ministry, I'm still here. Sabi mo sa katabi mo, I'm still here. Tama? Marami kasi nawala eh. Sumuko na eh.
I'm still here. Huwag kang mawawala. Alam niyo po ba, sometimes, balikan mo yung buhay mo. When you think the goodness of God in your life, and all that is done for you, isipin mo lang yon, yung goodness ng Panginoon sa buhay mo. Yung dami ng ginawang himala sa buhay mo. Ngayon ka pa ba susuko? Tama? Ngayon ka pa susuko? Sabi mo, thank you, Jesus, you have saved me. Isigaw mo, thank you, Jesus, you have delivered me. Sabi mo, thank you, Jesus, you have healed me. Sabi mo, thank you, Jesus, you have washed me. Thank you, Jesus, you have forgiven me. Amen? Di ba ang dami niyan? At sa totoo lang, until now, we are still working in progress. Lahat tayo, habang buhay pa tayo, God is still fixing you. Naalala niyo yung kinanta natin kanina? Akit nga kayo rito mga worship team. Naalala niyo natin kinanta kanina? Yung Patterson. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. Amen? Naintindihan niyo yung kantang Patterson? Naintindihan niyo yun? Sige po, akit yung music team dito. Alam niyo mga anak, ang Panginoon ganito yan. Yung kantang Patterson, siya yung ano tawag doon? Siya yung potter at ikaw yung clay. Di ba? Alam niyo ba yung sinasabi ko? Di ba pag bumubuo ka ng palayok, halimbawa, siya yung nagbubuo, yung kamay niya. Okay? Ikaw yung clay. At kapag si Lord sometimes, listen to me carefully, listen, look at me everybody, focus to me. Sometimes, kaya ka dumadaan, inaalaw ka ni Lord na dumaan sa maraming problema. Alam niyo kung bakit? Because nakikita ni Lord na hindi ka tama kung paano ka hinulma. Kaya si Lord, ginagawa niya, binobrok ka, broken pieces ka, dudurugin ka niya ng durug na durug para buuin ka niya uli sa pamagitan ng kamay niya to a person that He wants you to be. At mangyayari lang yan kapag marunong kang magsuko ng lahat ng nararamdaman mo sa Kanya. Kasi sometimes, ang tao po, lalo na pag wala pa sa Panginoon, mga first timer, second timer, third timer, pag may problema tayong pinagdadaanan, hindi natin naiisip ang Diyos. Ang iniisip natin, si Aling Maria na nagpapa 5-6. Yung barkada natin, tatawagan natin. Pare, ang bigat ng problema ko. Anong oras ang uwi mo? Day off ako ngayon. O pumunta ka dito sa bahay, nandito ako. Nagluto ako ng meron akong malamig na bubuksan ko na yung karaoke. Pumunta ka rito, mawawala rin yan. Yan ang problema natin. Sa halip na unahin natin ang Diyos para ang Diyos ang bumuo sa'yo kung kinikinino ka pumupunta. Tama? Well, ganun tayo noon. Praise the Lord, hindi na tayo ganon. Amen? When you come to Jesus, the old should gone and the new should come. Kaya nga, born again. Yung dating ikaw, wala na. Tama? Yung dating ikaw, itinapon mo na. Kumbaga, pinatay mo na yung dating ikaw. Nabuhay ka muli. Now, sa mga first-timer natin, sa mga taong bumalik dito sa church, tandaan nyo po, sa inyo gustong makapunta ng langit. Lahat naman tayo, tama? Now, kung gusto mong makarating ng langit one day, you must be born again. Kasi nung pinanganak ka ng nanay mo at nanay mo, ikaw is merong physical family. Ngayon, gusto mo makarating ng heaven, dapat meron kang spiritual family. And this is the spiritual family. Pag lagi kang pupunta rito, maboborn again ka. Kung dati kang nagmumura, ngayon hindi na. Kung dati ka sugalero, mawawala yan, believe me. Kung dati kang manginginom, in perfect time, mawawala yan unti-unti. Kaya nga, born again. Ngayon, sa pagharap sa problema, kasi born again ka na, kapag may problema, isusuko mo lahat sa Diyos. Hindi ka gagawa ng dahilan o ng paraan in your own. Kaya yung potter's hand, bubuin ka ni Lord, hayaan kanyang durugin at buuin ka uli according to His will and purpose in your life. Amen? At sa mga matatagal na dito sa church, listen to me carefully.
third part na po to. And I know, dito sa third part na to, kahit na anong mangyari sa buhay mo after tonight, kaya mo nang magtuloy-tuloy at lumakad sa calling mo. Dahil narinig mo na natural lang pala na kapag ikaw is lalakad sa purpose ni Lord, talagang may problemang darating. Tama po ba? Kalabitin mo yung katabi mo, pagkatapos tayo tayo, sabi mo sa kanya, kapatid, magpakatatag ka. Sabi mo, sabi mo sa kaliwa, sa kabila, sabi mo sa kanya, kaya pala ang dami mong problema. Kasi alam ni Lord, sabi mo, na kaya mo yan. Kaya continue to give praise to God. Whatever happens. Dahil protektado ka ni Lord. Amen? Kalabitin mo, kaliwat kanan, huwag kang mag-alala. Protektado ka ng Diyos. Tuloy-tuloy lang tayo, sabihin mo. Come on, let's pray. Father in heaven, tonight, nagpapasalamat po kami sa inyo, Panginoon. Napakabuti niyo po sa buhay namin, Lord. Sobrang buti niyo po. At sa gabi ito, Panginoon, dahil inunahan niyo kami, Lord God, na talaga palang dadanas kami ng maraming issues at problema sa buhay namin. But we are so thankful, Lord, to your message tonight, na pinakita mo sa amin na whatever the devil did sa our buhay, Panginoon, ano man ang gawin niya sa buhay namin, whatever his plan is, you are protecting us. Because you know in our life, you know in our heart, Panginoon, na kaya namin lakaran ng problema dahil alam namin na naandyan ka, Panginoon. Maraming salamat po, God the Father, for your message tonight. Thank you, Holy Spirit, na pinangunahan nyo kami right now. At sa pag-awit namin, sa pagpupuri namin sa inyo, Panginoon, nawa maunawaan namin ang bawat lyrics ito, Lord God, na you want us to be a person that you want us to be. Amen. In Jesus' name. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Thank you so much. We bless your name, Father. We thank you, Lord. We thank you, Lord God. Come on, everybody, sing this from the bottom of your heart. Come on. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hand and crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, in all of my life, through your life. Come on, worship Him. Raise your hand to God. I'm captured by Surrender your life to Him right now. Come on. holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. sing it from the bottom of your heart. Surrender to God right now. Dalawang kamay. Taas natin kay Lord. Take me, hold me. Use me, fill me. I give my life to the Father's hand. Hallelujah. Call me. Call. You guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the Father's hand.
Surrender to God. Come on. Call me. Call me. You got Hallelujah. Father, we thank you once more for tonight, Lord God. Because alam namin, Panginoon, ang mensaheng ito is for us to be prepared, Panginoon. Sa gusto niyong gawin namin sa mga purpose at calling namin sa buhay na ito, Lord God. Lord, salamat, Panginoon, that you said to your word that you will not leave us and ever forsaken us, Panginoon. Na whatever trials, whatever difficulties, whatever storms, whatever problems, ang dumating sa buhay namin, Panginoon, at sa pamilya namin, Lord God. Alam namin, Panginoon, na nandyan kayo at hindi nyo kami kailanman iiwanan, Panginoon. Kaya po sa gabing ito, Lord God, nagpapasalamat kami, Panginoon. At inihiling ko, Lord, na buksan nyo po ang isipan ng mga tao right now. Buksan nyo po yung kanilang spiritual eyes na makita nila yung kagandahan ng plano nyo sa buhay nila, Panginoon. Buksan nyo po ang kanilang spiritual ears, Panginoon, na naway narinig nila lahat ng mensahe nyo sa kanila sa gabing ito, Panginoon. Buksan nyo po ang spiritual nilang puso, Lord God, nang sa gayon tanggapin nila kayo ng buong-buo, Panginoon, sa buhay nila. Lalong-lalo na po ang mga first-timer namin at ang mga bago pa lang na bumabalik sa simbahang ito, Panginoon. Lord, all in all tonight, we are so thankful for the message that you have given us. Thank you, God the Father. Thank you, Lord Jesus. Holy Spirit, thank you for the wisdom and the knowledge that you have given us. You are the source of our knowledge and wisdom. And that is the reason what we are able to speak with boldness and courage about the goodness of God in our life. Maraming salamat po sa gabing ito. We thank you so much, Lord God. All the thanksgiving, all the honor, all the praises belongs to you. In Jesus' mighty name, and all of us will say, Amen, Amen.